May tanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. May OLA problem din po ako. Tama po bang iba't ibang agent ang humahawak sa hiniram mo sa OLA? Kasi napakaraming number ang nagme-message sa akin pero iisang company lang po sila. At tama po ba na if nangutang ka and nakigamit ka ng ibang GCash account sa pag-disburse ng loan at nung dumating na ang due date ko, pati yung number ng GCash na ginamit ko, mini-message nila. Hindi naman po sila involved sa account ko. Salamat po, Boss Ray. Paki-hide na lang po ng name ko. Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin ngayon kung tama po ba na iba't ibang ahente ng OLA ang tumatawag po sa atin or nagme-message sa atin. Tsaka maraming ginagamit na number. At, tama po ba na pati yung ginamit ninyong ibang GCash account, nakigamit kayo, mini-message po pagdating ng due date. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang, maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, dalawang katanungan po itong So, sabi niyo nga, may tanong kayo at may problem kayo sa OLA. Sa unang tanong niyo, tama po ba na iba't ibang agent ang humahawak sa hiniram mo sa OLA? Kasi, napakaraming number ang nagme-message sa akin, pero isang company lang sila. O, doon po muna tayo. Okay, ito po, kung maalala nyo, lagi ko pong sinasabi to, itong mga bugo katabusadong online lending apps, lalong-lalo na, yung mga illegal na yan, yung mga hindi rehistrado, nagkapera lang, nagtayo na kagad ng pautangan. Wala namang kaalam-alam sa pagpapautang, at lalong walang alam sa paniningil. Okay, ganito lamang po kasi yan. Okay. Ang paniningil po kasi, per stage yan. Okay? Kanya-kanya po dapat yan, may grupo yan. Okay, so early stage, let's say due date stage, 1 to 30 stage, per age po, Kasi sa ganun po kami nasanay. Ngayon, hindi ko maintindihan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Bakit ngayon, nakuwari, alauna ng tanghali, si Juan nang tumawag sa'yo or nag-message sa'yo. After 5 minutes, di ka sumagot, may iba na namang message, si Pedro na naman. Hindi ka tatawa siya, iba na naman din. Diba? So, kumbaga, nawawala ng saysay, yung dapat na purpose po ng paniningil. Bakit ko nasabing nawawala ng saysay? Kasi po ito yan. Pag isang tao lamang po kasi ang humawak niyan during early stage, meaning, ito yung paalala lamang. Diba? So, isang tao lang po hawak, message lang naman dapat yun eh. Let's say, 2 days prior to the due date, message lang po dapat yun. Kung may tawag man, isang tao lang dapat yung tumatawag doon. Okay? Let's say, for example, 1,000 accounts yun. So, kung yung 1,000 accounts na yun, kung ang kaya ng isang ahente, 100, dapat, 10 ahente dapat yun. Kasi 1,000 eh. Tigi 100, di 10 ahente. Dapat yun, during the early stage, yung araw na yun, siya lang ang may hawak nun. Hindi yung oras-oras, iba humahawak. Okay, sige, given the fact, marami pong tumatawag. Kasi kailangan naman po talaga ng maraming numero niyang mga yan. Best example po, okay. Kung meron kayong, for example, yung OLA, merong 100 ahente, dapat po ang numerong meron sila is at least mga nasa 110. Okay? Pantawag yun, tsaka pang SMS. Kasi, lalabas yun parang 1:1. Ganun ang mangyayari dyan. Kaya lang, dapat yung SIM card nila is registered. And unfortunately, ang ginagamit kasi nitong mga bugo katabusadong online lending apps is voice over IP. So, internet-based po yung kanilang pantawag. Kaya, any time of the day, pwede siya na magpalit. Kasi kaya nga malalakas ang loob niya mga bugok na yan eh. Mga haras.
Kasi madali sila magpalit ng SIM card. And I don't think na registered yun. Kasi kung registered yun, madaling i-trace yun. Di po ba? Tsaka, kung maaalala nyo po, PAOK na rin po ang nagsabi. Yung mga ginamit previously, no, di umano, sa Pogo, yun ang gamit ngayon, di umano, nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Okay? Pero, yung sagot po dun sa supposed to be po, kada isang age. Okay? Pag sinabi mo kasing age, early age to. Well, let's say, yung 2 days prior the due date, isang age yun eh. So, isang ahente dapat ang humahawak nun. Okay? Ngayon, let's say, due date stage. Okay? Isang ahente dapat ang humahawak nun. Tapos, yung 1 to 30 days, 31 to 60, so on and so forth, dapat yun, iba-iba ng ahente. Okay? Ang nakahawak doon. Pero, okay, hindi minuto iba. Hindi oras-oras iba. Okay po, now, eto na. Yung isa pong tanong po ninyo. No, yung pong tama ba na if yung nangutang ka, ginamit mo ibang GCash account sa pag-disburse ng loan at nung dumating yung due date, no, pati yung number ng GCash na ginamit, i-message nila. Hindi naman po involved sa account yun. Tingnan niyo po. Diba? Sabi ko sa inyo hindi marunong magpautang. Bakit hindi marunong magpautang? Tingnan nyo ha. During registration, ano hinihingi po niya? Number, di po ba? Yan. Hindi nila bine-verify na yung number ba na yon is registered sa GCash na same name doon sa nag-apply. Diba? Ang dali na ma-check nun eh. Mga bugok lang talaga eh. Diba? Kaya yung GCash number na yon ang mini-message dahil yun nakarehistro eh. Di po ba? Tsaka, tingnan nyo kawalang yan, di ba? Kung chinek nila yung number na yon, di ba? Doon sa GCash at hindi parehas doon sa nakarehistro doon sa apps nila, edi sana nalaman nila na hindi dapat pinahiram. Di po ba? O tapos bakit nila sinasabi na kaya nila magpaano ng estafa? Hindi nga nila alam kung paano mag-check, mga bugok yan. Kayo naman po, doon sa nagpadala po ng mensahe na to. Bakit kayo gagamit ng ibang GCash account? Diba? Kasi ito lamang po yan. Kung ano po yung inirehistro ninyong numero nung kayo po ay nag-set up ng account sa kanila, yun po talaga padadala ng mensahe yan. Kaya po yun ang napapadala ng mensahe. Okay? Hindi ho tama na ganun ang gawin niyo. Ito tuturuan ko na kayo, ha? Pag kayo mag-a-apply, make sure na lahat po ng information ay sa inyo. Kasi pagka yan, nag-check talaga at nagbe-verify, baka mamaya po, maanuhan pa kayo ng estafa. Kasi panlulukot, panlilin lang yun eh. Bakit? Kasi hindi kayo yung registered dun sa number na yun sa GCash. Di po ba? Nanghiram lamang po kayo. So, kaya ko sinasabi na hindi marunong magpautang yung mga bugok na yan. Kasi hindi naman nag-check yung mga bugok na yan. Ito naalala ko. Ha? May mga nagpapadala sa akin ng mensahe na may utang daw sila, pero wala naman silang na-receive na pera. Bakit? Kasi po, padala lang ng padala yung mga yan. Hindi nag-check yung mga bugok na yan. Mainam pa nga before, chinecheck muna nila kung registered sa GCash o sa ano man niyang e-wallet. Ngayon, hindi Padala lang na padala. Paano mo marireceive yung pera? Kung yung number na ginamit mo, hindi naman registered doon sa e-wallet. Di ba? So talagang hindi papasok. Kaya lang, magre-reflect na may utang kasi ang ginagawa automatic disbursement Di po ba? So, ganun po nangyari sa inyo. Automatic lang, pinadala. Hindi naman chinek na hindi sila gumawa ng due diligence nila na i-compare man lang na yung nakarehistro dun sa sa e-wallet, parehas dun sa nakarehistro sa kanilang apps. Di ba? So, maliwanag, hindi marunong magpautang. Ulitin ko po dun sa nagpadala huwag niyo gagawin yun. Kasi, kung papunta kayo dun sa mga legitimate na mga ola, ay hindi hululusot yan. Kasi
May credit investigation talagang nangyayari. Talagang dino-double check yan. Kung yung ipinrovide yung number, inyo, may comparison po yun. Okay? Hindi ho dapat na, na padala lang ng pera. Kaya ho yun sa inyo, yung sinasabi nyo na may message yung, yung ginamit nyo, talagang may message ho yun kasi yun ang nakarehistro sa kanilang sistema eh. Sa system po nila, yun ang nakarehistro. Okay po? Hindi na ho mawawala yun. Talagang, puro yun ho ang padadalan. Hindi ho pwede nyo sabihin na, na walang kinalaman. May kinalaman na po ngayon yun. Kasi yun po yung inilagay yung numero doon. Kaya po, na-disburse yung pera doon sa number na yun. Kaya po sa susunod, wag ho kayong gagamit na ibang numero na pang-disbursean or even account number sa iba po nakapangalan. Kasi po, pagka yan, talagang na-check at na-evaluate, may probability po, yun nga, yung kasong estafa. Kasi panlulukot, panlilin lang po yun eh. Ano po, wag ho natin gagawin yun. Kasi mas mahirap na baka mamaya mabaliktad pa tayo. Okay? Ulitin ko po ha. Maswerte na lang ho kayo dahil itong mga bugok at abusadong online lending apps hindi ho marunong magpautang. Ano ho hindi marunong magpautang? Hindi naman nagke-credit investigate yan. Hindi nagbe-verify at hindi nag-i-evaluate. Talagang yung mga yan, puro padala ng pera dahil nga di umano sila po ay nagma-money laundering lamang. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.